So for today's video guys, meron akong ituturo sa inyo kung paano natin ma-fully verify ang ating GCash account gamit ang ating Apple ID or Digital National ID. So wag po kayo mag-skip para wala po kayong ma-miss na information regarding kung ano ang tamang pagkuha ng ID or pag-scan natin sa mga ID natin at sa selfie natin. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So bago po sa lahat guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Open po natin yung ating GCash and then magla-login po tayo. Pagka-login po natin, so punta po tayo dito sa ating profile dito. I-click natin yan. So as you can see guys, hindi verify yung aking GCash account. So i-click natin ito, verify now. And then so dito po kayo mapupunta dito. So scroll down niyo po yan. So makikita niyo po ito, verify now. So i-click niyo po yan. So dito kayo mapupunta dito sa tell us about yourself. So ilalagay niyo dito yung birthday niyo guys. So make sure po na yung mga information ilalagay niyo dito is match po sa ID niyo po na gagamitin niyo. Kung ano po ang nakalagay sa ID nyo, yun po ang ilalagay nyo dito. And then dito sa Are You a Filipino? So yes. O kung hindi po, so no. And then pagkatapos, i-click nyo po itong next. Pipili po kayo dito ng ID nyo na gagamitin nyo. Which is Apple ID yung ating gagamitin or Digital National ID. So ang pipili natin dito is itong Apple ID. Ayan. And then scan natin. So dapat makikita yung corner po ng ID natin. So katulad po ito guys. So yan po ang gagayahin natin. So dapat malinaw po yun at medyo malayo po sa camera. Yan po. Katulad po yan. And then kung sa Digital National ID naman, kailangan yung dapat meron kayong cellphone and then diba screenshot nyo po yun and then yun po ang scan nyo po. Next po is magsa-selfie po kayo dito. So kailangan magsuot po kayo ng proper attire and then yung selfie niyo po ay match po sa ID photo niyo. Ayan. Ayan. Remove your cap, mask or glasses. Yan. So okay po natin. So pagka okay natin, so yan yung gagawin natin. So kailangan naka-proper attire po tayo at nakatingin sa camera po. So at kailangan kita yung ating liig. Biblink po tayo dito. Pagkatapos fill information. So dito sa fill information, okay natin ito. Bago natin i-submit guys yung ating application, so make sure po natin na complete at tamang spelling. So yun, tulad ng sabi ko kanina, dapat kung ano ang ginamit nyo na ID, yun ang ilalagay natin dito. Yung mga information natin, personal information natin. Dito sa ID informations, ID type, siyempre ang gagamitin natin is Apple ID. Pero automatically po yan na ma-fill up po yan. Dito sa ID number, ang ilalagay natin ay yung PCN. So hindi natin ilalagay yung PCN, yung number lang at yung dash. Dito sa salutation and then ayan, meron silang option Mr. or Miss. Lalaki ka po sa Mr. kung babae Miss. And yung first name natin, yung middle name natin, kung wala po tayong middle name, i-click natin itong box. So I do not have a middle name. And then yung apelyido natin, yung last name, yung ating last name. Nationality, siyempre Filipino. Civil status guys is single. Kung married ka po, married. So depende po sa inyo kung ano po ang status, niyo. And then dito naman sa place of birth natin, siyempre kung ano ang nakalagay sa ating Apple ID na place of birth natin, so yun ang ilalagay natin. So country and then province, city. Siyempre guys, meron po yan magre-reflect na mga province natin. Pipili po tayo
pipiliin natin yung ating province, city, or municipality. So dito sa address in the Philippines, so dapat guys is yung ating address sa kung ano ang address natin dito sa GCash account natin na nilagay natin, yun ang ilalagay natin dapat. Kailangan match po yun sa ID natin at yun ang ilalagay natin dito. Yung province natin, city or municipality, barangay, and then zip code, house number, and street. Kung wala kayong house number or street address, ilagay niyo po yan na NA, and then zip code, automatically po yan na malalagyan ng zip code. Kung wala po, pwede niyo po yan i-search sa Google kung ano po ang zip code nyo. And then dito na tayo sa work details. Sa work details, employment type. Sa employment type, meron silang mga option dito kung ano ang work natin dito. For example, kung student ka po, ayan, ilagay natin student. Kung wala po kayong trabaho, unemployed. Government employee. Kung OFW ka po, so OFW. So nakadepende po yan sa inyo. And then dito sa role. Sa role guys is student yung ilagay natin. So then, sa nature of work, ayan, mayroon sila mga option dito. Katulad po ng sabi ko, kung teacher ka po, education. Kung call center ka po, nagtatrabaho ka sa call center agent. So ilalagay natin BPO. Kung sa bangko, nagtatrabaho ka sa bangko, so banking. Ito naman sa source of funds. So ang nilagay ko po dito is personal savings. And dito naman sa expected monthly, ayan, meron silang mga option dito. Sa expected monthly transaction, kung ano po, kung magkano ang pumapasok sa income natin every month. So ayan, meron sila ditong below 50,000, ayan, 50,000 to 100,000, and then above 100,000. Ayan, 50,000 yung nilagay ko po dito. So depende po sa inyo ganyan guys. And then sa main purpose of opening, ayan, meron silang ditong option. Ano po ang main purpose niyo po kung bakit kayo mag-open ng GCash. Ayan, meron silang mga option dito. Pipili po kayo ng isa dito. So ayan, gusto mo mag-bank transfer or mag-buy or borrow load, credit loans, insurance, or invest money. So ang nilagay ko po dito guys is savings. So depende po sa inyo. Ilalagay natin dito is no. To establish the beneficial ownership, are you actual owner of the account? So yes. Siyempre kung sa atin yan, kung sa atin yung ginagawa natin na account, so yes. And then i-click natin ditong next. Pagka next natin, so review information. So i-review natin kung meron pong mali. Tulad ng sabi ko guys, bago natin i-submit, make sure po natin na tama yung mga details natin na ilalagay natin dito. I-review natin dito yung mga information natin, mga basic information natin, place of birth, address in the Philippines, yung address natin, yung mga work details natin, and other information. Ayan. And then i-click nito itong box po dito para po ma-accept natin yung kanilang terms and condition. Ayan, and then confirm natin. So pagka-confirm natin guys is maghihintay po tayo dito ng 24 hours bago natin ma-verify yung ating GCash kasi i-review nila po yan. So yun guys, so update ko po kayo guys kapag na-verify na yung aking account. Ayan, galing sa GCash. So congratulations, your account has been fully verified. You can now use send money, online cash, and bank transfer, and more. So thank you for using GCash. So ayan, hindi pa umabot ng 24 hours, so na-verify na yung aking GCash account. So ayan, i-check po natin dito. So ayan, makikita natin na fully verify na yung aking account. Papunta po tayo dito sa profile. So i-check po natin kung verify na. So ayan guys, so kasi guys, ayan, fully verify na yung aking GCash account. So yun lang po. So kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.